Mga kagalawan, siya magandang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hayaan nyo na naman po ako magbahagi sa inyo ng isa na naman pong maiksing video. Ito pong aking ginagawa. Kung inyo pong mapapansin ang pinakadis po ng ating preno, meron pong pangangalawang. Dahil po yan sa tubig na ating ibinuhos, dahil habang tayo nga po ay nasa biyahe, ramdam po nating nangapit ang ating preno, kumakabig po sa kaliwa. Nagbuhos nga po tayo ng tubig para hindi po magbaga ang ating brake, at kung atin pong papansinin, walang duda po ito pong dahilan. Yung pinakapiston po ng ating disc brake system, dahil nga po sa maulan na panahon, kapag ka nasira po ang ating pinaka rubber boot, papasukin po ng tubig yan, magpo-form po ng kalawang na siya naman pong pipigil sa normal po na pagkilos ng piston po ng ating disc brake system. At ito nga po ay aking ipapakita sa inyo na wala po kayong dapat ikatakot pagka ganito po yung naging problema. Babaklasin lamang po natin ang pinaka-component po ng ating disc brake. Sundan nyo lamang po ako at papakita ko po sa inyo. Ang una ko pong ginagawa, punta po tayo dito sa ating driver side. Press po natin yung brake pedal at kalangan po natin para anuman po ang galawin natin dito sa baba, hindi po pasukin ng hangin yung ating air brake system, hindi po tayo mahirapan mag-bleed mamaya. Yung pinaka-piston naman po, yung pinaka-apektado nga pong porsyon, gamit po ang pinong papel de liha o sandpaper po at tubig, ay atin lamang po yung lilinisin. Dito nga po sa ating video, papakita ko sa inyo na ayan po, nalinis ko na. Sa tagal nga pong napabayaan, ng kalawang po ay na-penetrate na ang pinakabakal na materyales ng ating piston. Pero okay lang po yan, hindi po yan problema. Kasi labas na porsyon naman po ito. Importante malinis lang. Napakalayo po niyan para tumagos po ang ating brake fluid at hindi mag-function ng maayos yung atin pong brake system. Ganon din po yung pinaka housing po ng ating piston, lilinisin lamang po natin yan mga kagalawan. At dito nga po sa portion na ito, tignan nyo, napakalinis na, liha at tubig lamang po. At ito nga, ready na po tayo para muling buuhin po ang ating disc brake component. Pagkatapos pong mabuo, babalik lang po natin yan. Kung paano natin tinanggal, ganun lang din po yung pagbabalik. At dito nga ipapakita ko na rin po sa inyo kung paano ko po binubuo. Ayan, gamitan po natin ng langis. Magbuhos lang po tayo bagya ng ating brake fluid po, para pag ipinasok natin yung piston ay wala pong kahirap-hirap. Napakadali lamang, sundan nyo lamang po ako mga kagalawan. Ayan, at taman langis na, ipipwesto na po natin yung piston. Medyo may katigasan, tulak nyo lang po yan. Tutulak lang po natin. Papasok lang po yan. Konting pukpok kung kinakailangan. Pero dito tayo sa gitna para hindi po ma-damage yung piston natin. Dahan-dahan lang po hanggang sa lumubog ng pinakalubog yung ating piston. At pag yung piston po ay naipwesto na, nagdadagdag po ako ng grasya. Kaunti lamang yung grasya ko ngayon, pero pag mas marami, mas maganda. Kasi nga yung pinaka rubber boot ibabalik ko lang muna. Pero kung may sapat na panahon po at gusto nyo, mas maganda pong palitan nyo na. Kung wala man sa pinakamalapit na auto parts sa inyong area, order po kayo online. Type nyo lamang po disc brake seal kit for Mitsubishi Adventure, o kung anumang sasakyan meron kayo, sigurado meron po nyan sa Shopee man o Lazada. At ayan nga po, isi-setting nyo lamang po yung pinaka rubber boot at ibabalik nyo lamang po itong pinaka panlock po nya. At ayan nga po, tiyatan, parang magic po, ang inyo pong disc brake piston assembly ay buo na. At kapag okay na po kayo dyan, sa pagbabalik naman po, hindi naman po yan problema. Balik nyo naman po yung pinaka hydraulic o brake hose na tinanggal nyo kanina. At ang pagbuo po ng inyong pinaka disc brake assembly ay hindi po magiging problema. Kung ano ang iyong pinagtatanggal, yun lang din naman po ibabalik nyo. Iilang pyesa lang po, hindi po kayo mahirapan, hindi po komplikado. Kung sakali pong duda, bago baklasin, picture nyo po muna. O pag ikay malingat sa YouTube, napakarami naman pong guide dyan. At ayan na po, tignan nyo, ibinalik ko na.
Importante yung mga retainer clip na yan, kaya huwag nyo iwawala. At ayan po, atin naman po isi-setting yan. Meron naman pong pinaka-provision po para sa ating dalawang brake pad. At ayan po, shoot, okay na. Ganun lang din naman po yung gagawin nyo sa kabila. Tapos ayan, kasi yung ating piston baon na baon, sa pagsisetting po niyan talagang hindi na po tayo mahihirapan. Ayan, swak na swak, pasok po yan. At ibabalik lamang po natin itong dadalawang bolt po. At tayo po ay okay na. Pagkatapos po niyan, ikot nyo po, di ba walang kasabit-sabit. Alisin nyo po yung pinakakalang dun sa atin pong brake pedal. Banda rin po natin yung ating sasakyan. At subukan po yung kapit ng ating brake. Pag nabawasan po itong ating pinaka brake fluid reservoir, dagdagan lamang po natin yan. At diretso testing na. Kung sakali pong medyo malalim na ang baon ng ating brake pedal, bleed lamang po tayo dyan. Makalabas ang excess na hangin at ang ating brake system ay okay na. Isang video na naman po ang aking ibinahagi sa inyo. At muli ay uulitin ko. Mga kagalawan, sa panahon ngayon, iba po ang may alam. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po. At patnubay po ng may kapal palagi. Hanggang sa muli po. Hanggang dito na lang muna. Paalam.